Grab na yun, malilate na ako. Nasaan yung wallet ko? Wala. Parating na yung Grab, wala pa eh. Nangutang na yung wallet ko. Ay, alam ko na. Wait. Aray! Aray! Kung matanda ka! Ginawa mo sa akin! Ba't hindi ka tumitingin sa dinadaanan mo? Aba, hindi ako nakatingin. Ikaw itong bumangga sa akin. Ano hindi? Ano ako bumangga? Ikaw yung bumangga sa akin. Kung matanda ka, nakakainis talaga kay mga matatanda kayo. Dapat nag-i-stay na kayo sa bahay. Hindi na mumurmish pa kayo dito sa labas. Hindi ko alam. Hindi kasi ako nakatingin. Ikaw ba yung paparating dito? Ikaw yung bumangga sa akin. Ba nangangatwiran ka pa? Eh kasalanan mo na nga. Dapat nga mas ako pa yung... Dapat nga sorry ka sa akin. Alam mo, ikaw matanda ka? Ha? Dapat hindi ka na lumalabas. Katulad yan ngayon. Sakit. Alam mo, may meeting ako pupuntahan. Tatanga-tanga ka. Eh, pasensya na. Hindi ko rin sinasadya. Anong pasensya? Anong pasensya? Anong pasensya? Eh, sakit na. Sakit. Alam mo, dapat bigyan mo ako ng pera eh. Pera? Wala akong pera. Maghahatid lang ako ng baon ng anak ko. Baon ng anak mo, tatanga-tanga ka, may anak ka pa dyan sa lagay na yan? Ha? Nagkaroon ka pa ng anak? Eh, paglalakad nga lang, hindi mo nga maayos, tas nagkaanak ka pa, nakapagpabuhay ka pa ng anak? Alam ko, bigyan mo ako ng pera, dahil kung hindi, irereklamo kita. May meeting ako pupuntahan dahil sa'yo. Na-dislocate na tayo kamay ko. Aray! Ano? Titingin-tingin ka lang? Ha? Titingnan mo lang ako, tanga ka, matanda ka? Ano? Wala akong pera. Wala kang pera? Pamasahe lang dala ko. Patingin, asaan? Patingin! Oh! Akin... Paano mukhaan to matandang to? Hoy, wala akong pamasahe. Pwede ko na problema yun. Kung di ka tatanga-tanga, dapat hindi mo ako nabunggo. Alam mo, kulang pa nga dapat to eh. Huwag mo ako tinitingnan ng ganyan ha. Baka hampasin pa kita eh. Sakit ha? Paano ako makakarating dun? Ang layong lakarin nun. Ano ba yan? Buwisit talagang babae yun. Di ko naman alam na ano. Ay, excuse me po, madam. Paano ko nakalalang? Excuse me. Ano pong nangyayari sa inyo? Bakit parang balisa kayo? Kasi yung babaeng kanina nakatayo dyan, nasanggi ko daw siya, eh nakatalikod naman ako. Tapos hiningaan niya ako ng pera. Hinalbot niya yung 500 ko, eh wala akong pamasahe. Nagkahatid ako ng baon ng anak ko. Eh, hindi ko alam pa paano lumakad papunta dun. Tsaka kahit na pabalik, wala akong pamasahe. Ganun po ba? Wisit talagang babae yun. Ako, siguro po modus yun. Alam niyo naman ngayon sa panahon ngayon, di ba, na maraming gumagawa ng mga kalokohan. Eh, Kaya nga eh. sa tingin ko po, kailangan niyo talaga ng tulong eh. Ito po, ito na lang po yung ipamasahin niyo. Naku, miss, pamasahe na lang. Ang laki niyan. Okay lang po. Eh, syempre, uuwi din kayo. Mahal na yung pamasahe ngayon, lalo na mahal na yung gas. O, ito po. Naku, paano ba ako makakabayad sa'yo? Ay, ako, huwag niyo na po yung isipin. Ang mahalaga po, makakapunta po kayo sa anak niyo at mahatid niyo yung pagkain niya. O sige. Paano? Una na ako sa'yo. Dito ka ba lagi dumadaan? Baka isang araw sana maibigay ko sa'yo to uli. Ah, hindi po eh. Napadaan lang din ako. May pupuntahan po kasi ako. O siya po, mag-ingat na lang po kayo ha. Sige, Dito. salamat. Ang bait naman nun. Ano ba naman yan, Kat? Ito na nga lang yung meeting natin ngayong buwan na to, tapos late pa kayo. Nasa si Eden. Ay, ewan ko doon kay Eden eh. Lagi naman ganun yun. Lagi bukod palpak sa trabaho. Laging late. Eh, ewan ko kung ano nangyari sa babaeng yun. Napaka-importante na meeting na to. Bukas na yung presentation natin sa kliyente natin, pinakamalang kliyente natin, tapos ganyan kayo, mga late kayo. Eh, alam ko naman po yun, sir. Eh, kaya nga, di ba, nauna na ako, 30 minutes pa lang, nandito na ako before a meeting. Eh, ganyan talaga katrabaho yun si Eden eh. Eh, hindi ko alam kung na anong ginagawa niya. Baka mamaya lumalandi pa po. Tsaka alam mo, Sir Archie, eh, bukod sa, alam ko naman maigagalit kayo, pero mas magagalit kayo sa maririnig ko. Alam mo po yun si Eden, naku, kung ano nung ginagawang anomalya dito sa office, narinig ko nga sabi ng ibang kawork natin, eh, ang dami niyang mga pinapalusot ng mga files. Huwag na lang po kayo magalit, ha? Pero bukod talaga dun sa mga pinagagawa niya. Meron pa lumalandi pa bukod sa patamad-tamad lang sa trabaho. Ganun na nga pong ginagawa. Pasensya na po talaga. Huwag kayo magalit kay Eden. Pero alam ko nakakagalit talaga yung ginagawa niya. Hindi acceptable to. Tsaka, ano sinasabi mong may dumulusot na files? Ano yon? Eh, yun nga lang kung di na narinig ko. Pero sure naman po ako na totoong ginagawa niya yun. Kasi kahit ako din minsan, huli ko siya dati direct. Ako nung pagkahuli ko nga sa kanya, nagmamadali siya, takot siya. Sabi niya po sa akin, huwag daw ako maingay. Eh, hindi ko naman pwede hindi iparating sa inyo yun. Alam mo na, yung loyalty ko sa inyo talaga at sa company to. Kaya pala, ang daming nag-aatras sa mga kliyente. Yung ba dahilan? Siguro po, malamang. Sir, pasensya na po kayo na rin. Anong pasensya? Kanina pa dapat nag-start ang meeting, 30 minutes ago. Nga't ngayon ko lang dumating, alam mo napaka-importante nito. Bukas na yung presentation natin, mahalaga yung presentation natin sa pinaka-kliyente natin. At ano ito narinig ko?
na meron ka raw binibigay na files. Ano yon? Kaya nag-aatrasan pa rin yung ibang kliyente natin. Sir, ano pong files sinasabi niyo? Sinasabi niya. Eh, totoo naman ba't hindi mo pa aminin habang nandito si Sir Archie? Aminin mo yung mga ginagawa mong anomalya dito sa company. Uy, wala akong ginagawang ganun. Alam mo naman, di ba? Buong buhay ko binigay ko dito sa company to. Bakit ko sisirain yun? Pati yung tiwala ni Sir Archie sa akin. Eh, yun na nga yung katakataka eh, di ba? Bakit mo ginagawa yun? Hindi ka man natutuhan na sobrang bait sa atin ni Sir. Tapos ganyan pa ginagawa, mahiya ka naman, Eden, ano ka ba? Kaya nga pinagbubutihan ko yung trabaho ko dito kasi malaki yung utang na loob ko sa kanya. Pero Sir Archie, please, maniwala po kayo sa akin. At saka pasensya na po kung nalita ko ngayon. Ngayon lang naman ako naliti kasi tinulungan ko po yung matanda kanina. Binigyan ko ng pamasahe. Instead na ipamasahe ko, siya na lang po yung binigyan ko para makapunta siya sa anak niya, para mahatid niya yung pagkain. Kaya naglakad na lang po ako. Kulang din po kasi pamasahe na naiwan sa akin eh. Kaya sorry po, babawi na ako next time. Pasensya na po talaga. Hindi acceptable to, Eden. Kailangan imbestigahan to. Hoy, ikaw matanda ka, ba't anong ginagawa mo dito? Di ba ikaw yung kanina umangga sa akin kanina? Ano? Hoy, ikaw siguro yung yaya ni Sir, ha? Sir, siya po yung sinasabi ko sa inyo na tinulungan ko. Binigyan ko ng pamasahe papunta dito kasi kinuha daw yung pera niya kanina. Eh, teka lang, hoy. Ikaw yung kanina, di ba, yung matanda na bumugo sa akin? Malamang modus mo yun, no? Tapos sa balak ko dapat ako hihinga mo ng pera, pero buti na lang matalino ako. Alam ko din gagawin ko, kaya ikaw dapat ang nagbigay sa akin. Buti nga, 500. Ay, hindi. Kulang pa nga yung binigay mo, eh. So, ibig sabihin ka, ikaw yung kumuha ng pera ni Manang? Siya yung ng modus, hindi ako. Teka nga, huwag niyo nga pinagtutulungan. Hoy, ito matandang to, siya yung modus sa akin. So, ginawa ko lang yung tama. Na pinabayad ko siya sa pera, tapos ikaw, ano sasabi mo ako ng modus? Eh, ako na nga na porwisyo, ako pag gagawin yung masama. Sandali, sandali. Talagang sa harap ka pa, ha? Binabastos itong yaya ko? Eh, hindi ko naman po siya binabastos, sir. Eh. Sikat lang po. Sige, ganito. Tapusin natin itong meeting ito. Mag-sales kayo sa harapan ko. Iimbestigahan ko yung mga nawawalang files net at mga kliyenteng umaatras. Dahil isa lang sa inyo ang may kasalanan nito. At pag nalaman kayo, humanda kayo sa akin. Magsidayos kayo! Paunin ako, sir. Hello? Oo nga, ano ka ba naman? Oo nga, fresh na fresh lahat ng database na ipapasok ko sa'yo. Oo. Siyempre, babayaran mo kung 200,000. Ano ka ba naman? Para sa lahat ng data na to. Siyempre. Oo, ito na nga, ipapasok ko na sa'yo. Teka lang. Excuse me, ma'am. James lang. Teka lang, natawag ako na sa'yo ng epal kasi dito matanda eh. O, sige. Oh, biglang may gagawin ka dito. Tsaka teka lang. Di ba yaya ka ni Sir? Opo. Hoy, tumingin ka sa akin, kinakausap kita. Opo nga, ma'am. Yaya nga po. O, ba't biglang naging janitor ka? Eh, wala po yung janitor niyo nagbakasyon. Eh, sabi, pinag-uusapan ako ni sir na ako muna ang janitress dito. Talagang sinusundan mo ako eh, no? Talagang, naiinis ako sa pagmumukha mo. Hindi ka bagay na janitor dito eh. Wala na bang makuha ang janitor at ikaw pa talaga ipinalit? Ay, huwag kayong mag-alala, ma'am. Temporary lang naman ako. Hindi naman ako talagang pang matagalan dito yung janitor. Nakiusap nga lang si sir. Huwag kayong mag-alala, ma'am. Aba, dapat lang dahil hindi ko masisikmura makakita ng pangit, na matanda, na katulad mo. Ano ang mukha nito? Alam mo, nung unang kita ko pala sa'yo, mainit na yung dugo ko eh. Tapos talagang sinundan mo pa ako dito? Nananadya ka ba? Talagang piniinit mo yung ulo ko, matanda ka. Naku, ma'am, ikaw lang nai-stress sa buhay mo. Wala akong iniisip na gano'n. Nagtatrabaho lang po. Walang personalan. Eh, paano hindi may stress? Eh, kahit sino na makakita sa'yo, na pangit-pangit mo, tingnan mga itsura mo, lahat may stress eh. Eh, kahit yung sinong good mood eh. Kahit hindi naman galit pag nakita ka, masisira ang araw. Kaya sasabihin mo ako pa yung stress. Eh, malamang. Good morning, ma'am. Cleaning lang po. Good morning po. Ba't po kayo dito nagwo-work? Ba't Ah. dito sa room nyo? Eh, kasi ma'am, masyadong mainit dun. Sira yung aircon ngayon eh. Ikaw po, bakit nandito ka po ngayon? Di ba, yaya ka ni Sir Archie? Naku, ma'am, nakiusap si Sir Archie na palitan ko muna yung janitor nyo dahil parang may emergency siya. Ano na naman po, temporary lang siguro, mga 3 weeks. Ganun lang po. Ah, ganun po ba? Opo. Eh, kung ganun, kanina ka pa naglilinis dito. Opo. Sigurado gutom ka na. Medyo nga, ma'am eh. Kayo po ba, ma'am? Gusto nyo timpla ko kayong kape, ma'am? Ay, okay lang ako. Ito nga pala, tamang-tama po, may dala ako tinapay. Eh, hati na lang tayo. Naku, ma'am, nakakahiya naman. Huwag po kayo mahiya. Sige po, kain na po kayo. Umupo ka po muna. Kung sitahin ka man, ako pong bahala, ako magpapaliwan. Sige, ma'am, salamat Thank po. po tayo. Kunin niyo na po yung isa. Thank you, ma'am. ah. Masarap, di ba? Kahit Opo. wala naman. Alam mo, ma'am, yung isa nyo, ma'am, yung manager nyo ba, ma'am, yun? Napakasungit po. Si Miss Kat? Mhm.
Eh, ganun talaga. Alam niyo naman po, kailangan din yun sa trabaho para matakot yung mga empleyado at gawin din nila yung trabaho nila na maayos, di ba? Pero iba mo mga ugali mo. Ang hirap ispilengin, ma'am. Okay lang po yun. Sanay naman kami sa ugali ni Mang Kat. Ano po ba? Alam mo, ma'am, kung ako lang tatanungin, kung ako lang, ma'am, tatanungin, mas gusto kita bilang manager. Kasi masipag ka, tsaka mabait ka, marunong ka makipagkapwa-tao, kaysa yung babaeng yun. Eh kaso, parang hindi na ako mapopromote eh. Ayun nga, napagkamalan ako, under investigation pa rin ako. Kasi may usap-usapan na nagbenta daw ako ng mga files sa ibang competitors. So hindi ko alam kung ano magiging desisyon ni Sir. Matatanggal ako. Pero okay lang po yun. Naku, ma'am, sorry po. Naku, ma'am, huwag ka mag-alala, ma'am. Hanggat wala kang ginagawang kamalian, ma'am, wala kang dapat isipin. Wala kang dala-dala sa konsensya mo, di ba? At saka tandaan mo lagi, walang lihim na hindi nabubunyag. Kaya kung wala kang dala-dala sa sarili mo na nagkamali ka o may ginawa kang kasalanan, wala ka pong dapat ipag-alala. Basta yun ang tandaan mo. Oh, ma'am, uuna na ako, ma'am, ha? Baka hanapin ako ni Sir. Nakikipag-chika ako dito oras ng trabaho. Thank you po ulit, ha? Salamat din po sa Salamat pagsalo. po. Salamat. Ay naku Sir, magugulat kayo sa papakita ko. Ayan, katibayan. Ayan Sir, kitang-kita naman, di ba? Yan yung mga email na pinapasa ni Eden sa mga competitors natin. Teka lang, Kat, wala akong ginagawang ganyan. Tsaka yung mga email na yan, hindi yan totoo. Baka naman gawa-gawa lang yan. Pinasa lang sa'yo para patunayan na ako yung may kasalanan. Pero, sir, hindi ko po talaga yan magagawa. Ano hindi magagawa? Ayan na nga, tinitingnan na nga ni Sir eh. Ano mo wag ka na mag-deny? Kitang-kita naman, di ba Sir? Alam mo, naniniwala naman ako na isa sa inyo yung may anomalya dito sa kumpanya ko. At isa sa inyo ang nagtataydor at nagbebenta ng database ng kliyente ko. At si Eden yun. At may katunayan din ako. Meron akong matibay na ebidensya kung sino sa inyong dalawa yon. Ito, parte na to na ebidensya. Magagamit ko to sa pagdemanda ko kung sino man sa inyo yon. Sir, parang awa yun na po. Hindi ko po yung magagawa. Maniwala po kayo sa akin. Tsaka huwag niyo po ako magalit sa trabaho. Kailangan ko to. Alam mo, Eden, sa totoo lang, naniniwala ako sa'yo. Sir? Oo. Si Kat ang traidor dito sa kumpanya to. Teka Sir, wala naman kayo patunay ah. Asan yung ebidensya nyo? Tsaka akin na nga to. Sandali, gagamitin ko to ebidensya. May patunay ako. Gusto mo makita yung patunay ko? Ano yun? Ma, Ma? tara dito. Siyang ebidensya ko. Nanay mo po siya, sir? Oo. Alam mo bang ginawa ko? Paano ko nalaman? Ganito yun. Ma, Kain mo. naman. Nag-abala ka pa. Ba't pupunta ka pa dito eh? Kaya ko naman kumain sa labas. Okay na yan. Alam mo po nang mga paborito mo yan. Talagang masarap ang pagkakaluto ko niyang adobong yan. Si mama naman. Sandali. May naisip kasi. Tama yun, isipin na nayayak ka. Kasi totoo lang, ang daming kliyente umaatras sa kumpanya ko. Feeling ko may nagbebenta ng database. Tsaka feeling ko may sumasabotahe sa kumpanya ko. Dalawa lang naman sila may handle ng mga kliyente. Ito yung naisip ko. Since alam nila nayayari ka, pwede ba magpanggap ka na janitor? Para maimbestigahan natin. Sige. Sige. Sige na. Simulan natin yun. Tignan natin yung dalawa kung ang ginagawa. Okay. May uniform ako. Bigyan ko sila. Oo, sige. Walang problema. Kumain ka na, ha? Sige. Okay. Okay. At nalaman ko na ikaw, Kat, binebenta mo yung database ng kumpanya sa halagang 200,000 per database. Anong kalokohan yan? Sir, pwede naman ako gawa ng kwento ng mama mo. Wala naman siya matibay na ebidensya. Yun na ba yun? Hindi naman... Unfair sa akin yun. Wala. Yun naman pala eh. Wala ka naman pala ng ebidensya. Baka naman tama si Kat sa sinasabi niya. Teka nga lang, tatayo sa pagbumuka mo? Hoy, ikaw huwag ka mangingialam ng kahit anong files nito Bagay sa pagbumuka mo, mukhang hindi ka nga marunong pumindot ng spacebar. Alam mo, ginagawa mo akong tanga, no? Sabi mo, matanda, walang alam. Oh, sige. Oh, walang ebidensya? Walang ebidensya? Oh, Teka lang, paano mo nakuha yun?
Hindi, walang katotohanan yan. Ano walang katotohanan? Sinungaling ka? Pat, umamin ka na. Marami na silang ebidensya dapat sa'yo. Tsaka kung hindi mo aaminin, doon pa rin yung punta mo sa kulungan. Teka lang, ba't naman ako makukulong? Teka lang. Talagang makukulong ka? Anong bakit ako makukulong? Makukulong ka talaga! Sir, bigyan mo naman ako ng chance, oh. Unang-una, binastos mo yung nanay ko. Kinuha mo ng 500 ng pamasahin mo. Pangalawa, nagnakaw ka sa kumpanya ko. Ginawa pa sinungaling yung nanay ko at si Eden. Ano tingin mo, ma? Deserve ba nito makulong? Tama lang, deserve niya yun. May kasama na pati akong pulis. Nasa baba na ka, kanina pa. Bakit din na? Nasaan ba yan? Officer! Sir. Yan. Magandang araw. Sino po ba yung... Ito. Siya po. Ano, yan Sir, yung mapulang buhok. Hindi ako yun. Ano ba yan? Ayoko makulong, sir. Ma'am, sorry na po. Mabubulong ka sa kulungan at sisiguraduhin kong wala kang makukuhang trabaho. Sir, pwede ko ba din ako mag-demanda sa kanya? Kasi pinabintangan niyo po ako ng mabigat na kasalanan eh. Hindi. Lahat ng demanda, pag sama-samahin natin itong cellphone mo, ebidensya to. Sir, pwede mo yung cellphone. Nandiyan yung mga email ng... Ito pa isa, sir. Susunod kami sa presinto. Pagka, mag-usap na kami. Ma'am, sir, ako na bahala dito. Sige na, pitpitin mo na yan. Sir, ma'am, sorry na nga po. Sira ulo kang babae. Anyway, Eden, pasensya na sa nangyari at napagbintangan pa kita. Buti na lang to si Mama. Alam mo yun, imbisigahan niya talaga yung buong pangyari. At napalitaan ko, tinulungan mo si Mama. Ang laking bagay sa akin nun. Dalawang beses pa tinulungan. Sobrang ganda ng ginawa mo. Mahal naman ito tulungan. Ako sir, ginawa ko lang naman po yung tama eh. Ang problema ko nga, halos 30% ng mga kliyente nawala sa akin. Yun yung problema ko ngayon. Paano ko mababalik yan? Yun po ba yung problema nyo? Sir, pwede ko naman kontakin sila eh, kausapin ko. Sasabihin ko po yung totoo. Or kung gusto nyo, i-gather ko po sila. Tapos, magbibigay po tayo ng meeting sa kanila para po isahang sabi na lang. Good idea. Ano tingin mo, ma? Mukhang deserve na itong ma-promote eh. Oo naman, deserve na deserve. Kaya di ba, Miss Eden, ang sabi ko sa'yo noon, huwag kang matakot. Dahil wala ka naman tinatagong kasalanan. Lalabas at lalabas ang totoo. Ako po ma'am, talaga nagdilang anghel po kayo. At maraming salamat din po na nagkaroon kayo ng katibayan. Nasikat po yung totoong nagnanakaw dito sa company nyo. At sir, thank you din po ah. Walang ano man. May tanong lang ako. Willing ka ba tanggapin yung posisyon na pinanggalingan ni Kat? Bakit naman po hindi sir? Dati ko pa gusto na ma-promote po. Ngayon lang siguro yung tamang panahon. Tama. At syempre, dadagdagan ko sahod mo. Okay na ba sa'yo 100,000 per month? Naku sir, ang laking tulong po niyan. Siyempre pag nakatanggap po ako ng ganun kalaking sahod, edi lahat ng mga kaanak ko, mapapaaral ko na po. Sabay-sabay. Alam mo, sa akin kasi mas importante sa akin yung mga kapag-employer. At nakita ko naman, masipag ka, magaling ka. Kaya, I think you deserve it. So, simula bukas, mapapromote ka na bilang manager ng sales department. Thank you po sir. Thank you po. Hindi ko po sasayangin yung tiwalang binigay niyo sa akin. Pagbubutihan ko po yung pagtatrabaho dito sa company niyo. Sige. So, congrats. Thank you sir. Alright? Thank you ma'am. So, bago ako mas, ma? Treat ko kayo, labas tayo. Ba, tama naman. Paano naman si Mama? Ang galing ko, di ba? Oh, so para dyan, mag-Hong Kong tayo next month. Wow, tara na. Sige na, bye. Thank you po. Ako, nandito na tayo. Masarap sumakay sa bagong kotse. O, diba? Bunga ng pagsisikap. Yes. Uy, kilala mo ba yun? Bakit yun ah? Ay ka, puntahan natin. Pupunta natin? Pwede ka. Kat. Kamusta ka na? Mukha ba akong okay? Tinan mo nga, natutupad na lang ako. Pasensya ka na Kat kung yan yung nangyari sa'yo. Pagkatapos mong lumabas sa kulungan, ikaw kasi kasalanan mo rin. Bakit ka nagnanakaw sa company? Malaki naman yung sahod mo, di ba? Ang ganda-ganda na ng pwesto mo, ang ganda-ganda na ng tayo mo. Anong ginawa mo? Gahaman ka kasi. Masama rin sa tao yung ganon. Mapag-bus ka pa. Sabi mo, hindi ako marunong dumutdot ng laptop. Ano ngayon napala mo? Ha? Kaya ikaw, huwag kayong masyadong mapagmataas. Hindi mo pa naman kaya, wala ka pang kaya. Hoy, ikaw matanda ka. Hindi ko hinihingi opinion mo. Kaya pwede ba manahimik ka? Tsaka ikaw, Eden, alam mo yung sorry mo, kulang pa eh. Paano mo ka nito? Ano ko ako sa'yo, bigyan mo akong pera. Dahil kasalanan nyo naman, ba't ako nagtutupad eh? Wala nang tumatanggap sa akin sa kahit anong kumpanya. Alam mo kung nagbago ka na, bibigyan kita ng tulong. Kahit trabaho pa, bibigyan kita. Pero sa pinakita mo ngayon, na Parang pang ng ugali mo, yung pinakita mong kagaspangan ng ugali mo. ay, hindi na kami tutulong. Manigas ka dyan.
hanggat magbago yung ugali mo. Tara na po. Paano mukha nitong dalawang to? Magsama kayo para sa kayo magkamukha. Pangit nyo.